Isang F-rank Heavy Knight ang unang minamaliit ng lahat pero makalipas ang ilang oras, siyang nag-uwi ng pinakamalaking reward sa raid, na-promote sa E-rank at napayuko pa sa kanya ang isang veteranong raid leader. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat mga lods dahil ngayon, sisimulan niya ng hanapin ang isang skill na magpapabago sa kapalaran ng isang Heavy Knight. At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Matapos nga makabalik ni Ilimas upang muling labanan ng Madhead, ang mga kasamahan naman ito na nagtatago lang sa likod ng lapida ng libingan ay napasabing, "Yo, Heavy Knight nga ba talaga yung si Ilimas?" Nagawa niyang makipagsabayan sa halimaw na tumalo lang naman kay Sir Gotan. Ngunit wika ng isa, huwag kang maging tanga. Dahil kitang kita naman daw na mas lalo pang lumalala ang sitwasyon nila ngayon. Sa katunayan, isang himala na lang daw na buhay pa hanggang ngayon ng Heavy Knight na yan. Samantala, napangiti naman itong si Ilimas sa kabila ng dumudugo na ang kanyang ulo at bibig. At dito'y muli na namang umatake ang Madhead papunta sa kanya, kaya minaigi niyang umuiwas lang muna at hindi gagamitin ng common skill pare dahil baka matsambahan na naman siya. Naisip ni Ilimas na kung puro lang pag-iwas ang gagawin niya, hindi niya kakayaning iwasan ng matagal ang mga pag-atake ng Madheader na ito. Kaya kailangan niya na magsimulang magpakawala ng mga atake na magsisilbing distraction sa halimaw na ito. Kung kaya't naisip ng ating bida na gamitin ang mga natitirang skill points upang i-level up ang kanyang beginner swordsmanship. Kaya nang ginamit niya ito ay umabot kagad ng level 5 ang kanyang beginner swordsmanship at na-unlock pa ng ating bida ang bagong skill, ang Vital Slice. Isang common skill na nagbibigay daan upang makapaghatid ng napakalakas na tama gamit ang pinakadulo ng espada from zero distance. Kaya sobrang bisa ng skill na ito sa mga defense classes, lalo na kapag laban sa mga kalabang may mga high defense stats. Kaya nang muling umatake ang Madheader gamit ng kanyang mabagsik na kamao, kaagad ginamit ng ating bida ang pare upang makakuha ng opening mula sa kalaban. Ngunit tumalsik pa rin siya, subalit hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Ilimas mga lods, dahil ginamit lang naman niya ang kanyang espada upang pigilin ng kanyang katawan mula sa pagkatalsik sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang espada, at ginamit niya ito bilang momentum upang mabilis na makalapit sa Madhead at makalipat kaagad ng posisyon papunta sa likod ng halimaw. Kaya gulat na gulat ang Madhead nang nawala bigla si Ilimas sa harapan niya, kung saan dito rin kinuha ni Ilimas ang pagkakataon upang gamitin ng kanyang bagong skill, ang Vital Slice, doon sa likod mismo ng halimaw. Nastan na lamang si Ilimas pagkatapos niyang umatake dahil tumayo lang naman ang halimaw na parang walang nangyari, at napansin ng Madhead na parang may kumalmot ata sa likuran niya. Agad daw matras si Ilimas upang dumistansya muna sa kalaban dahil parang hindi ito ang inaasahan niya. Sinabi ni Ilimas na madalas ituring na defective skill ang Vital Slice dahil kailangan pa nitong lumapit pa ng husto sa kalaban. Dahil kung uunawain nga naman natin ng maigi ang description ng skill mga lods, from zero distance, so dapat nga talagang ilapat mo muna ang dulo ng espada bago i-activate ang skill. However, wika ni Ilimas na perfect naman daw talaga ang skill na ito para sa mga Heavy Knight na may mga low attack power ngunit mataas naman ang depensa. Subalit alam din niyang hindi siya ganun katanga para isiping sapat na ang skill na ito upang talunin ang halimaw na to. Muling nag-activate ang Madheader ng skill gamit ang kanyang Hades Breath na siyang nagpastan kanina kay Gotan. Ngunit hindi nagpadala ang ating bida, patuloy siyang dumidistansya at hindi pa tumama ang follow-up attack ng halimaw since hindi nagkaroon ng effect ang skill niya kay Ilimas. Di tulad nung nangyari kay Gotan na na-stun pagkatapos sinundan pa niya ng right hook. Patuloy na umaatake ang Madheader ngunit hindi pa rin ito nakakatama kay Ilimas. Kaya bangiting sinabi ng ating bida na mukhang bumabagal ka na ata ungas. Kaya nang narinig yun ng Madheader, bigla siyang natigilan na para bang nainsulto siya at mas lalong bumulusok ang kanyang galit to the point na sinusuntok niya ng lupa sa sobrang inis at galit sa sarili niya. Kaya sinabi ni Ilimas, "Yan, tama yung ginagawa mo. Magalit ka pa dahil dito pa lamang magsisimula
ang tunay na laban dahil nagawa ko na ang tungkulin ko na dapat kong gampanan. At dito'y gulat na gulat ang Mad Hater dahil naramdaman niyang may kakaibang presensya ang papalapit sa kanya. Ngunit huli na ang lahat dahil mabilis na tumalon si Goten mula sa likod ng Mad Hater na makikitang naibalik na ang lakas at fully healed na ang mga sugat nito. Kaya sa pamamagitan ng kanyang War Axe, buong lakas nitong ginamit ang kanyang skill, ang Dragon Slayer Split. Bumaon lang naman sa ulo ng Madhead ang malaking axe ni Goten at ilang sandali pa ay nagsisitalsikan kagad ang dugo nito mula sa ulo at lumuluha pa ng dugo ang halimaw na ito. Tinadyakan lang naman ni Goten ng halimaw para bunutin ang sandata niya at maya-maya ay unti-unti na ring naglalaho ang katawan ng boss habang si Ilimas naman ay nag-level up from level 16 to level 23. Kaya ang ating bida ay pinilit pa ring umiti sa kabila ng mga tinamo nitong sugat sa katawan habang si Goten naman ay hindi mapigilang mapatitig kay Ilimas dahil hindi siya makapaniwalang ang isang F-rank ay nagawang kayanin ng mga atake ng isang napakabangis na halimaw na muntik ng pumatay sa kanya. Magalang sinabi ng ating bida sa harap ni Goten na talagang umabot na sa hangganan ng kakayahan niya. Kaya sobra siya nagpapasalamat kay Goten sa pagdating at muling pagbalik nito. Subalit habang napatitig si Goten sa kanya, bigla na lamang itong yumuko sa harapan ng ating bida at sinabing, "Patawarin mo sana ako, Ilimas." Gulat na gulat ang ating bida sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na si Goten na isang veteranong adventurer ay humingi ng tawad sa kanya ngayon. Sinabi ni Goten na tama ang lahat ng sinabi sa kanya ni Ilimas. Masyado siyang naging pabaya sa pagbibigay ng utos at sa pamamahala ng kaligtasan ng kanilang pangkat. Kaya ang reaksyon ni Ilimas ay parang hindi pa rin siya nakagit over. Habang si Goten naman ay sinabing dahil sa ginawa ni Ilimas, ibibigay niya ang lahat ng loot na mahuhulog mula sa boss monster. Kaya nang napalingon si Ilimas sa mga drop, hindi niya maiwasang mapaisip na isang level 40 magic stone lang naman ang na-drop ng Mad Hater at siguradong maibebenta niya ito sa napakataas na halaga. However, alam niyang kapag tinanggap niya ang alok na ito, magkakaroon siya ng malaking utang na loob. Ngunit kapos din siya sa pera. Kaya tinanong niya kung sigurado ba talaga ito na ibibigay lang ni Goten ang lahat ng ito sa kanya. Tugon ni Goten na sigurado siya dahil si Ilimas mismo ang nakatalo sa monster na yon, na kahit siya man ang tumapos pero para sa kanya, si Ilimas pa rin ang nakatalo sa halimaw na yon. Subalit bigla nga ditong napansin ni Goten ng isang rare item na kasamang nahulog sa mamahaling magic stone ngunit ngayon lang nagpakita. Kaya nilapitan niya ito at sinabing parang bihira lang mag-drop ng mahihinang item ang isang rare na level 40 monster ah. Kaya sinabi ni Ilimas, "Bakit Goten? Gusto mo ba sa'yo na lang yan?" Ngunit lumingon si Goten dahil hindi daw siya ang taong binabawi kaagad ang mga binitawang salita. At huwag daw magpakatanga itong si Ilimas dahil si Ilimas daw ang tunay na tumalo sa halimaw. Ngunit muli ngang napaglansi itong si Goten sa item at sinabing baka maaari niyang matingnan man lang ang detalye ng item na ito. Matapos masuri ni Goten ang drop item, nakita ni Ilimas sa kanyang status window na sobrang tindi pala ng item na ito. Isa itong Demon's Rage Shield na may plus 25 defense at nagkakahalaga lang naman ito ng sale price na tumataginting na 3 million gold. Kaya naisip ni Ilimas na hindi siya makapaniwala na nagkakahalaga ang shield na ito ng 3 million gold. Isa pala itong napakabihirang drop item. Naalala ni Ilimas na kailangan muna siyang tamaan ng pag-atake bago niya magamit ang Rampart Reflection. Ngunit kung makukuha niya ang item na ito, halos lahat ng pag-atake mula sa mga kalabang kapantay lang niya ng level ay kaya niya ng maitaboy. However, naisip din niya na baka mas makabubuting ibenta na lamang niya ang item na ito at kunin ang perang makukuha rito. Kaya itong si Goten ay pabalik-balik na tumitingin sa item na hawak ng ating bida na parang nasasayangan talaga siya sa 3 million sale price. Napatanong naman si Ilimas kay Goten kung kumusta naman ang patungkol sa kanyang rank promotion. Sinabi ni Goten na titiyakin daw niya na ipapaliwanag niya ng maigi sa guild na malaking kawalan kung hindi ipopromote si Ilimas. Kaya sinabi niyang kunin kaagad ni Ilimas ang bago nitong E-rank, kung kaya't nagulat at tuwang-tuwa ang ating bida. Sinabi pa ni Goten na inatasan pa daw siya ng guild na bantayan ng maigi si Ilimas upang matiyak na hindi ito nandadaya.
Ngunit ngayon, malinaw na mali ang hinalang yon. Dagdag pa ni Gotan na kung may sino mang kukontra sa promotion ni Limas, siya mismo ang haharap sa mga ito. Samantala, tahimik naman lumapit itong si Tel na napa-excuse me pa kina Limas at Gotan at sinabing, so paano naman daw ang promotion niya? Kasama din ba siya sa maaprubahan? Since ang rason kung bakit sila nanalo laban sa halimaw na yun ay dahil sa healing magic na ginawa niya. Diretsa ang sinabi ni Gotan kay Tel na ikaw nga tong unang natakot at nanginig sa harap mismo ng halimaw. Dahil daw sa pinakita ni Tel, hindi niya ito maaaring irekomenda para sa promotion rank. Ipinaalala pa ni Gotan na mas mapanganib pa ang Dream Holes, which is ang ibig niyang sabihin ng mga dungeon mismo kaysa sa misyong naranasan nila ngayon. Kaya sinigawan nga niya ditong pinayuan nitong si Tel na kumuha muna ng iba pang quest at pagbusayin ang mga paghahanda nito bago muling sumabak sa isang rank promotion quest. Kaya si Tel ay napa-yes sir na lamang na puno ng lungkot ang mukha at makikita na sobrang bigat ng balikat nito habang napabuntong hiningang umaalis. Pagkatapos lumipat ang eksena sa guild hall kung saan sinabi ng guild staff na sisimula nila ang pagbibigay ng mga rewards. Dahil sa paglahok ni Limas sa raid quest, ito ay nakatanggap ng 130,000 gold. Bukod pa rito, binigyan din si Limas ng 200,000 gold kapalit ng 10 undead magic stone. Idagdag mo pa ang kabayaran para sa magic stones na nakuha mula sa nag-evolve na Goldhead, kaya umabot lang naman ang lahat ng gold na matatanggap ni Limas sa 600,000 gold. Napahol ikaw nga ditong tumawa si Gotan dahil ito daw ang unang pagkakataon na mas malaki ang kinita ng batang ito kaysa sa kinita niya at na-realize niyang sobrang laki pala talaga ang kikitain sa isang raid quest. Hindi naman mapigilan ng iba na mapag-usapan si Limas kung paanong nangyari yun na kumita ng mas malaki ang isang Heavy Knight na F-rank kaysa sa isang raid leader. Kaya pati ang guild staff ay napatanong na rin kay Gotan kung talaga bang natalo ng batang ito ang mutated Goldhead. Kaya hindi na rin mapigilang magsalita ang iba na sinabing nakita niya na ito noon. Nagdala rin daw ang batang ito ng mga high level magic stone nitong nakaraang araw kaya sigurado silang may kahinahinala itong ginagawa at naniniwala silang nandaya lamang ang batang ito upang makakuha ng mga mamahaling magic stone. At hindi rin nila maintindihan kung paano nagagawa ng isang defensive heavy knight na makakuha ng ganong karaming magic stone dahil para sa kanila, hindi na yun katwiran. Subalit biglang nainis dito si Gotan at galit na sinabing, pinagdududahan nyo ba si Limas? Dahil kung ganun naman pala ang iniisip nyo, ibig sabihin iniinsulto nyo pala ako. Kaya ang lahat ay natahimik na lamang bigla at wala nang nagsalita at si Limas ay napangiti na lamang. Pagkatapos habang naglalakad itong si Limas, napaisip siya sa naging pahayag ni Gotan kanina. Agad daw na tumahimik ang lahat at nawala na ang mga mapanuyang komento. Dahil dito, naging maayos naman ang kanyang promotion sa E-rank nang walang naging issue. Pagkatapos nito, napaisip naman ang ating bida kung ano na kaya ang susunod niyang gagawin. Ngayon na maaari na siyang pumasok sa mga dream hole, magkakaroon na siya ng pagkakataong kumita ng mas maraming gold. However, napagtanto niya na unti-unti nang nawawala ng bisa ang Rampart Reflection bilang pangunahing panlaban niya. Dahil dito, naisip niyang panahon na upang hanapin ng skill book, ang Fang of Smoldering Insanity, ang pinakamahalagang item na kailangan niya upang mailabas ang tunay na potensyal ng isang Heavy Knight. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!